Ano nga ba ang advantage at disadvantage sa mga tauhan sa pasahod? Kung isa kang salon owner ngayon, ano ang advantage o disadvantage pag ang sahod mo commission based? Yo, what's up? Kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na hindi marunong sa kahit anong salon na serbisyo, pero partida, may 4 na branch na tayo. Unang advantage, kung salon owner ka ngayon at ang pasahod mo ay commission based, no? Yan, ang pasahod mo ay 60-40. Kasi yun yung mga topic ngayon sa salon salon industry. Kung ang pasahod mo ay 60-40 commission based, ang unang advantage diyan, kung merong customer, kung merong clients, may gawa o wala. Halimbawa, merong clients, ka pa lang magbibigay ng share ng pasahod sa mga tauhan mo o sa mga staff mo kung merong customer, kung merong gawa, kung merong taong pumasok, kung merong bayad, kung merong benta sa loob ng salon. 'Di ba? Yan yung advantage. At isa pang advantage diyan, kung commission based ka, safe ka. Bakit? Safe ka sa pasahod. Kung walang pumasok, wala kang babayaran kasi commission based nga kayo. Kung merong customer, saka ka pa magbigay ng share sa kanila. At pangalawa, eto naman yung disadvantage pag ang pasahod mo ay commission based. Diba? Siyempre, unang-una dyan ay unti-unting mawawala yung mga tauhan mo kung mahina yung pasok ng income, kita. Kung mahina yung pasok ng customer sa salon business mo, unti-unting magsilayasan yung mga tauhan mo. Bakit? Wala silang sasahurin, wala silang kikitain sa salon business mo. Kaya problema to ng salon owner kasi hindi magtatagal yung staff mo dyan. Walang kakainin yan. Anong gagawin yan? Kakainin nyo yung plancha. Diba? So aalis yan. At eto pang dagdag problema. Kung mahina yung salon o any services business, yung mga tao doon na mag-iisip ng kasamaan. Yung hindi magandang gawain. Magnanakaw sa pera, magnanakaw ng clients, i-home service yung clients, at kung ano-ano pa. Paano ko nasabi? Kasi na-experience ko yan long time ago. Kaya alam ko ang advantage at disadvantage. Pero para sa mga tauhan ko, sa salon namin, sa business namin, ayaw nila ng monthly. Lalo mga hairstylist ko, ayaw nila ng monthly. Bakit? Lugi daw sila. Lugi daw sila pag monthly. So, commission-based kami. Lahat, halos lahat commission-based. Yung hairdresser, hairstylist, salon assistant, nail tech. So, yung monthly ko is cashier lang talaga. Ang punto ko dito sa mga salon owners dyan, maganda yung commission-based. Safe tayo dyan. Kung walang gawa, wala tayong bayad. Pero ito rin, alalahanin nyo. Yung mga tauhan natin sa commission-based, titingnan nyo pa rin yung kita nila daily. Or ibig sabihin sa loob ng isang buwan, kung sapat ba yun, o kasya ba yun, o sakto ba yun sa dapat nakita nila. Kasi, kung mababa kasi yung kitaan nila, malamang aalis yung mga yan Kaya sila nagtatrabaho kasi gusto nilang kumain, gusto nilang kumita, di ba? So, pag mahina yung pasok ng customer, aalis lang mga yan. At ang problema dyan, mawawalan ka ng tauhan. Yan yung mga kadalasang problema na dapat nating iwasan. So, ang solusyon, kung magko-commission based kayo, galingan nyo sa marketing. Galingan nyo sa marketing, gastusin nyo yung utak nyo na gagana sa marketing, na may customer na papasok sa loob ng salon nyo para may kita yung staff nyo. Galingan nyo na kumita yung staff kasi pag kumita yung staff, kikita rin yung salon. At isa sa pinaniniwalaan ko na tayong mga salon owners, responsibilidad nating kumita ang ating mga tauhan. Kailangan nilang kumita para mabuhay, para kumain, para may mga gastos sila araw-araw. At syempre, pag may kita sila, may kita na rin tayo. So, yan lang. Tulungan tayo mga salon owners, kung meron kayong share, maikwento, mabahaging storya, problema ba yan o motivational ba yan, mga nakakatulong sa mga katulad nating salon owners, pasok ka sa ating grupo. Salon owners, salon business owners, PH. Pasok ka dyan at tulungan tayo. Wag budulan, tulungan. Bawal rin bentahan. Bye-bye. Comment ka kung
ano nga ba ang ginagamit mo ngayon at anong experience mo? Bye! Trabaho pa tayo. Let's go!